Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ayan po, yung mainit na balita po siyempre, ang walang kamatayang Senado at Kongreso. Araw-araw na lang po mga katambay at yan po ay isa sa makapagpapababa ng bigas at mga bilihin natin. Sumagot na po ang Kongreso. Mga ilang congressman sumagot po. Ito po sila. Kitang-kita po, sasagot po sila tungkol sa PI at sa AKAP. Tingnan po natin ang sagot ng mga ilang congressman sa issue ng Senado. Ito po, tingnan po natin at panuurin mga katambay. Rosalie, magkano ba ang nakalaang pondo para sa AKAP na nakasaad sa 2024 national budget? Monica, 26.7 billion pesos ang halaga ng nakalaang pondo para sa ayuda sa kapos ang kita o AKA program na nasa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa taong ito, taong 2024. One-time cash assistance ito na nagkakahalaga ng 5,000 pesos at ipinagkakaloob o ipagkakaloob para sa mga near poor low-income families na lubhang apektado ng lubhang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mariing itinanggi ng mga kongresista na gagamitin ang pondong ito para makahikayat na pumirma sa controversial na People's Initiative Campaign para amyendahan ang saligang batas. Sa pagharap sa media ng ilang kongresista, ipinakita ng mga ito ang isang dokumento kung saan nakasaad ang Amendment to Special Provisions sa 2024 National Budget. Kabilang ang AKAP program sa insertion sa pambansang pondo na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee kung saan kabilang ang ilang kongresista at senador. Kasama rin umano sa mga pumirma rito si Senadora Amy Marcos. Ipinagtataka ng mga kongresista ang pagkwestiyon ng mga senador sa programa at pag-uugnay sa kontrobersya kaugnay ng PI campaign. Po, para malinawan lang po natin na Senator Amy, ito po, nakabilog yung pangalan niya na pumirma po siya sa BICAM report. Sada po, tinignan niya to, this 26.7 billion. Binilugan ko po yung pangalan niya na pumirma po. Ako, ayun po, nakapirma po ako dito. Si Congressman Gil, nakapirma rin dito. Ako, nakapirma. Lahat ng miyembro po ng BICAM conference, nakapirma po dito. But nowhere in the GEA does it specify that it's going to be used for PI. At I think I was also following the hearing, wala naman sinasabi yung DSWD na gagamitin nila sa PI yon. Bakit po pilit na binibigyang kulay yung mga ayuda ng gobyerno at pilit po na ikinokonekta dito sa People's Initiative? Ayuda po yan ng gobyerno. Di porket insertion po ito sa BICAM, ibig sabihin ay may masamang intention. I hope we can do away with putting malice to that. Yan po mga katambay, nakita nyo po ang mga sagot ng mga kongresista tungkol sa AKAP at sa PI. Mga kongresista nagsalita na po sa Senado. Nakita nyo po, binakbakan po ni Senator Amy sa Senado ang AKAP. Number 1, ano po sabi? Wala pong rehistro sa SEC ang grupo ng AKAP. Di ba? Yung binigyan ng pondo nitong 2024 national budget na 26.7 billion. O mahigit 26 billion. Kulang 27 billion mga katambay. Dahil ito sa pantawid, tulong sa mga mahihirap nating kababayan. Band-aid solution na naman. Kung sakali, ang Kongreso, komento ni Kamanong, meron talagang, layunin. Kaya nila pinaganda lang na sabihin na yan ayuda. Di po ba? Tapos isasabay mo yung chacha. Di ba? Kailangan kasi ng chacha, ng PI, ng People Initiative, ng taong bayan. Alam po natin yan. Kailangan po yan para mabalangkas ang ating pirma. Di po ba? Kaya matatalino po talaga ang Senado at ang Kongreso. Napakahusay po nilang magsasagot. Di ba? Kayang-kaya po nilang, pasinungalingan lahat
ng mga ibinibintang sa Senado at ganoon din sa Kongreso. Di ba? Mga mambabatas. Ang mga mambabatas natin, talagang kayang-kaya tayong bilugin. Di ba? Ng mga mambabatas. Ang mga Pilipino. Kayang-kayang bilugin ang mambabatas na ito. Di ba? Nakakalungkot lang po yung pera na, pwede naman sanang gamitin sa pangkalahatan solusyon. Di ba? Hindi po masama ang ayuda, mga katambay. Pero may panahon po para sa ayuda. Alam po natin yon, di ba? Yung ayuda talagang gagamitin lang natin yan sa importante at kailangan, di po ba? Lalo na sa mga sakuna na napakahirap ng pagdadaanan pa ng ating mga kababayan. Alam natin na ang ating bansa immune. Lahat ng klase ng sakuna nararanasan ng ating bansa, mga katambay. Di ba? Mga kababayan, di ba? Meron tayong lindol, di ba? Bagyo kasama ng pagbaha, di ba? El Nino, El Niña, napakarami pa na sakuna. May bulkan pa. Di ba? Tapos, wala pa tayong, wag naman sanang dumating na mga malalaking problema. Antimano, kung totoo ang sinasabi ng mga mambabatas na malinis ang hangarin na dahil sa nagmamahalang bilihin, magbibigay sila ng tulong para magamit, di ba? Magamit ng mga mahirap, pandagdag sa mga gastusin. Pero hindi nga solusyon, di ba? Ganyan na po ba ang ating mga mambabatas mag-isip? 26.7 billion? Di ba? Hindi naman lahat ng Pilipino at mahihirap ay mabibigyan yan. Di ba? Gaano karami ang pamilya at tao sa Pilipinas, sa ating bansa. Di ba? Meron na po tayong 100, kumulang 120 million. Biruin niyo po yung mga katambay. Ang solusyon ng mga mambabatas na ito, puro ayuda. Di po ba? Samantalang yung perang ganyan kalaki, pwede mo nang gawa ng solusyon ang nagtataas ang bilihin. Halimbawa, sa komento ni Kamanong, yung ganyan kalaking pera. Di po ba? Pwede na nating solusyonan ang nagtataas ang bigas. Di po ba? Diyan sa pera na yan. Pangmalawakan po solusyon ang kailangan ng taong bayan. Hindi po ayuda na band-aid solution. Temporary lang. Yung 5,000, ilang araw, ilang linggo mo lang uubusin yan. Pero back to normal. Matataas pa rin ang bilihin. Hindi pa rin mababago. Pero nag-ubos tayo ng, kung totoo sinasabi ng mga mambabatas na ito, nag-ubos tayo ng kulang 27 billion. Ganun lang natin lulustayin. Yun ang solusyon na nakikita ng mga mambabatas natin, mga katambay. Hiyang-hiya naman ako sa kanila. Nakakahiya po, di po ba? Ang kailangan solusyon dyan komento ni Kamanong, trabaho. Para pag marami nang na-produce sa trabaho, marami magkakatrabahong mahihirap. Di ba? Saka priority nyo dapat din yung food natin na pangangailangan ng mahihirap dahil hindi kaya ng budget namin ng mahihirap na kababayan natin yung taas ng presyo, yung sunod-sunod na pagtaas ng presyo. Di ba? Ito po ang binibigay sa atin trabaho ng Senado at Kongreso. Magbatuhan din ng mga putik. Putik na may kasamang kilalaking numero ng pera ng taong bayan, ng taxpayer. Niwawaldas lang dahil sa mga sariling pang-interes, di ba? Solusyon. Ginigit nila yung PI dahil kailangan amyendahan na. Unang-una nga, yung sinasabi nila napakabango. Di ba? Yung foreign policy. Makakapagpababa agad ba ng presyo ng bilihin niya, mga tambay? Di po ba? Hindi. Hindi pa natin mararamdaman yan. Di ba? Ang kailangan ng taong bayan maramdaman yung mga bilihin. Di po ba? Ay, nako, nakakalungkot lang.
Di ba? Batuhan, Senado, Kongreso. Di ba? Ganyan sila magtrabaho. Kailan pa yan tinatrabaho? Yan tiyatsa na yan. Di ba? Napaka-priority na yan, tiyatsa na yan. Nung nakaraang taon pa yan, ngayon, kalahati na naman ang buwan ng Pebrero. Di ba? Ilang buwan na ginagastosan. Di ba? Kasama na mga hearing. Puro gastos yan. Pera ng taong bayan ang niwawaldas yan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pero mga senador natin at congressman, mga mambabatas, baliwala sa kanila magwaldas ng milyon-milyon na binabayad sa hearing, di ba? Sa kongreso, di ba? Ibang klase. Tapos ang susolusyonan lang nila kung matutuloy at itutuloy itong akap na ito, yung pantawid, pantulong, 5,000 na manggagaling sa mga taxpayer. Nakakahiya. Nahihiya si Kamanong sa mga mambabatas natin. Nakakahiya po kayo. Ganyan lang po ang solusyon nyo sa amin. Sa nagtataas ang bilihin, ayuda lang. Ibang klase na po kayo mag-isip. Matatalino pa naman kayo. Mga abogado. Yan po ang klase ng ating mga politiko, mga katambay. Sila po ang ating mga hinalal na magpapaunlad sa ating bayan at magbibigay sa atin ng seguridad sa lahat. Itong ating mga hinalal ng bayan. Di ba? Susuportahan tayo. Hindi tayo magugutom, lalo pagka nangangampanya sila. Kulang na lang, iangat tayo sa bangko, sa mga pangako na binibigay nila sa atin. Pero ang solusyon, ayuda. Kaya yan, tatakbo na naman po yan next year. Ito, mga ito. Yan, nakikita nyo po sila, yung grupo. Mga mambabatas. Di ba? Mga lingkod bayan daw sila. Pero sa pananaw ni Kamanong, yung iba, di umano, sabi, mga lingkod bulsa. Muli po, mga katambay, yan po ang batuhan ng mga putik sa Senado at sa Kongreso. Muli po, si Kamanong, nag-iwan po ng mahalin natin ating bansa, paglaban natin. Malaking pagtitiis pa ang ating dadanasin. Babangon tayong muli. Paalam. Bye-bye.